Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu. Ngayon pong August 29 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan mga crypto, wala pa rin pong pagbabago sa aking price projection or so sa kung ano ang magiging posibleng magiging galaw ni Shiba Inu sa mga paparating na araw. Unang-una ay siya ay nakakaranas po ng correction ngayon. Ayan. Posibleng yung kanyang correction dito ay umabot po rito sa minor support line natin dito sa 40 digits 1268. Ayan, pag sinabi po natin correction ay pansamantalang pagbagsak lamang po yan. Pero mukhang dito po, yan, mukhang dito na po siya makakaranas ng correction at mukhang hindi po siya aabot dito. Kaya ayan, yung mapapansin natin dito na yung ating Household Indicator ay nananatili pa rin po na kulay green. Ibig pong sabihin ay bullish pa rin po ang kalagayan nitong si Shiba Inu. Ganun din po yung ating QQE Mode Indicator dito, kaso ay lumiliit po yung mga sukat ng mga QQE bar natin dito simula po noong August 25. Kaya yan po yung nagpapakita na makakaranas po muna ng correction itong si Shiba Inu. Ayan, pero kung pag yung inaabangan po natin dito or hinihintay po natin dito ay yung paglaki, muling paglaki ng masukat ng mga QQE bars natin dito. Kasi kung pag lumaki na ito ay dito po ulit susubukang basagin ni Shiba Inu yung major resistance line natin dito na 40 digits 1482. At tulad po ng aking previous technical analysis, kung pag nabasag po ito ay magpapatuloy po sa pag-angat ang market price ni Shiba Inu. Ayan, at posibleng akyatin po niya ang sunod na major resistance line natin dito sa 40 digit 1766. Pero kung pag sinubukan po niyang basagin ito at siya ay nabigo, yan, tumalbog po siya, ang mangyayari po rito ay mauuwi lamang po yung kanyang magiging paggalaw sa pag-consolidate or magsa-sideways lamang po siya. Kaya ayan, yan pa rin po yung aking nananatili na price projection at walang pagbabago sa aking analysis dito. Kaya yan, sa madaling salita ay inaabangan po natin yung pagkabasag ng major resistance line natin dito para umangat itong si Shiba Inu. At ayan, pagdating po sa ating pag-i-spot trading dito kay Shiba Inu, ay yung gusto po nating mangyari ay umabot po sana yung kanyang correction dito sa minor support line dito sa 40 digits 1268 bago po ito umangat. Yan, or bago po umakyat yung kanyang presyo. Kasi meron po tayong nakabang rito na isang buy pending order. Ayan, may nakahanda po tayong buy pending order dito kung saan ay nais po nating bumili sa presyo na ito bago po siya umakyat. Kaya ayan, sana ay tusukin niya ng maski mahabang karayom para matrigger po ito. Pero kapag hindi po tayo nakabili rito, ay okay pa rin po yan. Kasi kung pag matagal-tagal na po tayo nagtitrade dito kay Shiba Inu ay syempre nakabili po tayo sa mas mababang presyo dito noon. Yan, dito kay Shiba Inu. Lalong-lalo na dito nung bumagsak po siya noong August 5. Yan, sa major support line na 40 digits 1169. Marami po akong nabili rito. At syempre yung technique po natin dito sa pag-take profit ay yung nabibili po natin dito sa mababang presyo ay hindi po natin yan binebenta lahat sa dito sa yan mga target profit na target price natin yan. Yan, may percentage na binebenta lamang po natin yan. Kaya hindi po tayo nauubusan maski patuloy na umaakyat ang market price ni Shiba Inu. Yan, hindi po tayo nauubusan ng ating binebenta. Yan yung latest po na trade natin dito kay Shiba Inu ay nito pang August 23 kung saan ay nakapag-take profit po tayo rito nung umangat si Shiba Inu sa presyong 40 digits 1484, dulot po ng kanyang naranasang breakout dito sa upper portion ng ating triangle pattern na ito. Kaya ayan, yan pa rin po yung aking mga nananatiling live spot trading positions dito po kay Shiba Inu.
At ayan, kung gusto po ninyo akong gayahin or sabayan sa aking simpleng strategy na ito, ay malaya po kayong gawin yan. Madali lang naman akong sabayan kung saan lahat ng inyong kailangan ay inyong nakikita sa chart na ito. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang mga kulay yellow na arrow signs dito ay kung saan nakaset ang aking mga sell pending orders or take profit. At ang mga ito ay nakaset sa mga presyo ng mga resistance levels na katapat ng mga ito. Ganon din ang mga kulay blue na arrow signs dito sa ibaba kung saan ay nakaset naman ang mga ito sa presyo ng mga support levels na katapat ng mga ito. At sa mga bago lamang dito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.